Tanong ng isa nating kaibayo. Bakit po Iglesia Katolika, Apostolika Romana ang nakagisnan ng mga tao wala naman po sa Biblia? Hindi po ba patunay yan na natalikod ang Iglesia ni Cristo dahil pinalitan nyo po ang pangalan? Yan po ang isa sa mga argumento ng mga INC 1914 na kaya daw natalikod ay dahil pinalitan ng pangalan. Subalit paano ba natin masasabing ito'y pinalitan kung ito ay wala naman talagang opisyal na pangalan? Sapagkat ang atin pong mababasa sa Roma 16:16 na mga Iglesia ni Cristo, 2 Corinto 1 verse 1 na Iglesia ng Diyos, at mga Gawa 20 verse 28 na Iglesia ng Panginoon ay hindi po mga pangalan, kundi mga parira lang, naglalarawan para bigyang diin na ang nasabing simbahan ay pag-aari ni Kristo, ng Diyos o ng Panginoon, bilang katibayan na hindi po mga pangalan ang mga nabanggit na paglalarawan. Pansinin po ninyo ang mga katagang Iglesia o Church. Kung ang mga nabanggit po ay proper noun, isinusulat po yan sa capital letter. Subalit kung inyo pong mapapansin, ang mga naturang kataga ay nakasulat lamang sa small letter. Sa mga tuwid, ang mga nabanggit ay hindi po pangalan ng Iglesyang tatag ni Kristo. At dahil nga po wala namang opisyal na pangalan ang simbahang itinatag ni Kristo, kaya noong 110 AD, isang sinaunang pari ng simbahan, si St. Ignatius of Antioch, ang nagbigay dito ng pangalan bilang Simbahang Katoliko, na sa Ingles ay Universal Church o Iglesyang laganap sa lahat ng dako. Subalit ang tanong, kung ito ay tatag ni Kristo, bakit nasa Roma ang pangunahing himpilan nito at hindi sa Jerusalem? Gaya po ng alam na natin, ang iglesyang itinatag ng Panginoong Hesukristo ay sa Jerusalem. Subalit, dapat din po nating malaman na ang Panginoong Hesukristo ay hindi tinanggap ng karamihan sa mga Hudyo. Pumunta siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. At di ba nga, mga Hudyo ang nagpapatay sa Panginoong Hesukristo? Kaya sa Mateo 21 verse 43 ay sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya kung paanong isinugo ng Panginoong Hesukristo si Apostol Pablo sa Jerusalem, ay ganon din naman. Isinugo siya upang magpatotoo sa kanya sa bansang makapagpapalago nito, ang Roma. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma." Kaya ang kaharian ng Diyos mula sa Jerusalem, ito ay nalipat sa Roma. Ang tanong, naging mabunga ba ito doon? Pakinggan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala
at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ibig sabihin, namunga po ng husto ang pananampalatayang inilipat sa Roma. Yan po ang dahilan, kaya naging balitang-balita ito sa buong daigdig. At ano bang pananampalataya meron ang Roma? Ang pananampalatayang Katoliko, kung saan ay dito po matatagpuan ang St. Peter's Basilica, ang iglesia sa Roma na itinatag ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng batong si San Pedro. At mula sa Roma, alam niyo po bang nakarating din si Apostol Pablo sa bansang Espanya? Pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. At mula sa Espanya, noong March 16, 1521, ang pananampalatayang mula sa Jerusalem na inilipat sa Roma at ipinangaral sa Espanya. Ito po ay dinala ng mga Espanyol sa ating bansang Pilipinas. Kaya tayo po mga Katoliko ay taas noong makapagsasabi na tayo ang tunay na iglesyang tatag ni Kristo. Di po tayo gaya ng iba na bigla na lang lumitaw angkin-angkin ng talata para palabasing tunay sapagkat mababasa ang pangalan nila sa Biblia. Hindi nila alam na kaya mababasa ay sapagkat kinopya lamang ang matagal nang nakasulat sa Biblia. At hindi po maitatangging sila ay produkto lamang ng Bibliang compile ng simbahang Katoliko.